Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programa ang Konektado. Miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na inyo pong ini-enjoy ito pong 7th month, July na po, para po sa taong 2025. And we are quite grateful to God sa kanyang pong kabutihang loob na tayo po ay nakatawid sa buwan na ito. And of course, ito po ay isang panibagong karanasan din sa atin pagdating sa kapanahunan. Madalas po ang pag-ulan na medyo pulo-pulo pero bumabaha. At tayo po ay medyo napepreskohan na pagdating ng gabi. Pero kahit papaano, pagka hindi ho umuulan sa bandang umaga hanggang tanghali, medyo mainit pa rin. Pero purihin po ang Panginoong Diyos at tayo po ay sama-sama muli sa umagang ito. Ang discussion po natin for this specific morning ay may kinalaman naman po sa word na blessing. Tama po ang inyong narinig. Blessing sa Tagalog ay pagpapala. Ang gusto nating bigyan ng pansin, how can we live in abundance of God's blessing? Kasi nga ang Panginoon ay meron pong nilalatag ng mga biyaya sa atin. Sa ilang mga pag-aaral natin, ang nabanggit nga po natin, kung pag-uusapan, alin ba ang mas matimbang? Yung spiritual o yung physical at material na biyaya? Well, yung material na biyaya, hindi naman kuripot ang Panginoon. Pino-provide din niya yan sa atin. On the other hand, kanya hong pinatututukan sa atin yung higit na kahalagahan ng spiritual na mga biyaya. Dahil yun ay pang habang panahon. Makalangit at of course makadiyos. At higit sa lahat, ang kaligtasan po, which is a spiritual blessing, along with the other spiritual blessings na ibinibigay ng Panginoon, ay pinagsakripisyohan po niya. At ibinigay ang kanyang buhay para ating taglayin. So napakahalaga po na makita natin, yan ang pinanggagalingan ng Panginoon kung bakit ang emphasis ng Biblia mas meron hong diin sa mga spiritual na pagpapala. So alamin muna natin, ano ba ang ibig sabihin na ikaw ay pinagpala? Siguro pagka ating tinansya, magkaiba ho yung secular o yung labas sa Biblia na mga kaunawaan sa pagpapala. Kasi doon ho usually may kinalaman sa experience and material things, ang paano ka tandon, ano yung iyong mga napuntahan, ano yung magandang karanasan, ano yung iyong taglay na nakahihigit sa iba, ay mga ganyan ba. Pero pagka sa Biblia, from a biblical standpoint, yung blessing po, both from the Hebrew concept and yung Greek, kasi yung word na happy is makaris, na ang ibig sabihin it's happiness, ikaw ay masaya. Pero ito ho yung kaibahan. It is happiness independent of our circumstances. Pwede ho ang sitwasyon ay maganda and then masaya ka. Well, yun ang ideal. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na ang sitwasyon ay hindi ho kasing ayon sa inaasahan. Minsan mapanghamon, mapanubok, mabigat. And yet, it is possible to be happy. Yan nga po ay naririnig din natin at napapakinggan sa mga nagpapatotoo na kahit na sila po ay dumadaan sa mga hamon ng buhay, yung pagpapala ng Panginoong Diyos ay kanila pong nasusulyapan, maliliit man o malalaki, at yung pagpapalang yun ay nakakatulong para sila po ay malagyan ng inspiration and encouragement sa buhay. Hindi sila pinababayaan ng Panginoon at alam nila that the Lord cares, at yun nga ay nakakatulong din sa kanilang attitude, yung kanilang kaisipan at damdamin sa pagharap sa sirkumstansya ng buhay. So remember, ang happiness is self-contained, meaning that regardless of what happens to us externally, we can truly be happy internally. So kahit po yung mga nakapalibot sa ating sitwasyon, marahil minsan ay hindi po yung mas mainam kaysa gusto natin, pero pwede pa rin masaya. Hindi ba? Isa nga sa ginamit nating illustrations dyan before ay yung aklat ng Philippians. If you still remember that. Na ang sabi natin, si Paul during that time, it's a prison epistle. Sinulat niya, nasa preso siya. Merong physical limitation, may false accusations na ibinabato sa kanya, merong mga abandonment from other people na dati malapit sa kanyang buhay. May mga iba't ibang mga painful na experiences doon. At maging nga yung information that he's going to possibly die through martyrdom, alam na rin niya eh. Pero ang theme ng Philippians is abounding joy. No? So, ang hirap maunawaan from a secular standpoint kasi pag nakakulong ka may kawalan. Walang kalayaan, materially wala. Merong pain, no? Yung suffering.
Pero sa pagsusulat ni Paul, sabi niya may kagalakan ako dahil yung mga bagay na ipinaranas ng Panginoon, especially yung kanyang presensya at ang kanyang salita that gives encouragement, ay nakatulong para ako ay makasulong sa aking buhay. No? So napakahalaga niyan. Kaya nga, for him, di ba? For me to live is Christ and to die is gain. Ang sentro ng lahat ay ang Panginoon sa kanyang buhay. So, tingnan natin, no? Meron tayong mga verses na pwedeng makita sa Bible that talks about yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng tao. Now, a few months ago, diniscuss natin si Abraham. If you still remember, Abraham, the friend of God. Sabi nga natin, hindi naman si Abraham ang nangahasabihin, kaibigan ko ang Panginoon. It was God who declared, Abraham is my friend. So, grabe, no? Meron silang shared experience, no? At maganda yung kanilang covenant with each other. Merong faithfulness. Pero ito yung isa sa mga sinabi ng Panginoon as a form of blessing, no? Na iginawad kay Abraham. Sabi sa Genesis 12 verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Ang ganda ho nito. Kasi yung pinauunawa ng Panginoon, may mga iba-ibang klase ng biyaya pala. No? May tinatawag tayong general blessings. Ano example niyan? Well, ito po yung biyaya ng Panginoong Diyos ginagawad sa lahat ng tao. Whether you like it or not, binibigay niya yan. Halimbawa, yung natural things na binibigay ng Panginoon as blessing. Ulan, sikat ng araw, yung hangin na ating hinihinga, we can call them as blessings ng Panginoon that is coursed through the natural order of things. And yet, meron tinatawag tayong specific blessings. Yung mga blessings na yon ay tatamasahin mo lang kung ang Panginoong Diyos ay pinagtitiwalaan mo, sinunod mo yung kanyang instructions and directives, and then these things will come in a form of a reward because you have obeyed or you have followed Him. So si Abraham, makikita ninyo yung promise. Let me read that again. Genesis 12:2. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Well, ang nakapaloob po sa kwento na yan, no, from Genesis chapters 12 hanggang 25, ay pinapupunta siya ng Panginoon sa isang lupang ibibigay sa kanya, yung Canaan, na ngayon ay tinatawag nating Israel. So, kung hindi naman siya umalis sa kanyang kinalalagyang lupain, hindi siya makakarating doon at hindi niya yun makukuha. So, that's number one. May pangalawa. Siyempre, yung kanilang pag-aanak at the age of 100, si Abraham, si Sarah ay 90, they were able to have the child Isaac, no? So, yun nga, yung nagtiwala sila sa Panginoong Diyos, and it happened na siya ay naging ama ng maraming bansa. At napakaganda dahil ang kanyang pangalan ay kinilala. Pero yung kanyang faith, no? Ang sabi nga natin noon, ang faith is an action word. You trust God, you obey Him, and then you will receive the blessings na nakapaloob doon. Meron ding nakalagay naman sa Numbers chapter 6, 24 to 26. Dito makikita natin gumamit ng parang illustration si Moses nung kanyang itinala itong account na ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ay, merong kung tawagin natin simbolismo. No? Pagka ang mukha daw ng Panginoon nakabaling palayo sa'yo, it means disfavor. Pag ang mukha naman ng Panginoon ay nakatuon sa'yo, it means favor. Ang pinapakita lang sa atin dito, if you would like to truly have yung favor of the Lord, you have to live a life pleasing to Him. Kasi kapag merong hadlang, may balakid, syempre, hindi makukuha yung mga bagay na inilalaan ng Panginoon. Ano ang sample niyan? Kasalanan. If you're disobeying God, if you're doing something that is contrary to what He wants, syempre, hindi mo makukuha yung sinasabing nakalaang biyaya. Dahil yung iyong hindi magandang kondisyon ang siyang nagiging hadlang para mapadaloy ng husto sa iyo, yung nilalaan sana ng Panginoon kung ikaw lamang ay sumuko, sumunod, at talagang sinaliksik mo siya. No? So, very important. Ito naman, sa Psalm chapter 23 verses 5 to 6. Ito naman yung blessing na ipinataw ng Panginoon kay David. No? Ang sabi niya dito, testimony to ni David sa Psalm 23, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang ganda, no? Sabi ng marami, during this time, may mga umaatake or may mga kaaway na talagang masama ang layunin kay David. Pero pinakita ng Panginoon, hindi kita pagkukulangin. Yun yung meaning daw ng preparing a table, no? May mga times you feel oppressed. People will do all kinds of things against you. Pwedeng akusahan ka ng hindi maganda, gawan ka ng hindi maganda. But if you are doing what is right, you are on the Lord's side, the Lord will not fail you. Ang Panginoon ay magagawad ng mga biyaya to sustain you and to show your enemies na ito ay aking pinapaborang tao and you cannot put that person down. So, yun, no? Napakaganda. And then, of course, pinakita ni David yung anointing. Ang idea kasi nun, di ba? If a person is anointed, nilalagyan siya ng langis, parang a chosen one or a person na binigyan ng ganong klase ng parang pagkilala is somebody who is chosen by God. Yung anointing dun is also in relation to the favor bestowed by God. So dito, sabi ni David, hindi lang ako nalangisan, but my cup overflows. So labis-labis yung iginawad niyo po sa akin. Now remember, he was stating these things during a time of difficulty. It was during a time of trial and stress. Pero yun nga, ang sabi rin niya, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. He appreciated, nagkaroon na siya ng skill of seeing how the Lord works. No? Nakikita na niya, even in terrible times. And ang sabi nga niya, ang kanyang higit na kasiyahan is to dwell in the house of the Lord forever. Yan yung tinatawag natin, you're not only appreciating the blessing, but you want to be with God, who is the source of the blessing for the rest of your days. No? So yan po ang pinakamaganda. Hindi mo lang ma-appreciate yung gift, you will also appreciate the giver of the gift. Bakit po natin binibigyan ng special emphasis? Kasi may mga pagkakataon yun ang nangyayari, we neglect ang Panginoon, no? At ang ating natututukan at siya na lang nagiging basihan ng takbo ng ating buhay ay yung nakukuha nating biyaya. So, ang tanong, are you blessed? Ikaw ba ay pinagpala? No? May mga naririnig akong sumasagot, yes. Meron ding mga iba siguro nag-iisip, ako nga ba ay pinagpala? Based dito sa mga categories nating ibinigay. So, meron ako nakuhang excerpt pang sabi dito, God's definition of blessing is found in fruitfulness, which means growth and multiplication, which also means abundance. No? So, kung ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, nagkakaroon ng paglago ang buhay mo. So, hindi lang ito sa mga nakukuha mo materially, but also how you grow or get enlarged as a person. Experience, di ba? Kaya minsan nga pagka pinag-uusapan yung German concept ng worry, it is to be choked. Yung bang parang sinasakal ka. And then, pagka nagkaroon ka ng relief, na wala na yung threat na yun, you become enlarged. Anong ibig sabihin? After the trials, after the difficulties, comes yung paglago or growth of your life. No? So, matindi yun. Kaya hindi ba yung iba, ang kinokopya rin natin dati sa mga Westerners ay yung celebration ng birthday. Bakit nga ba merong ganun? Well, of course, that's part of your growth. More years added, more experiences added, and you recognize the hand of God sa lahat ng mga bagay na nadagdag at pinadaloy sa iyong buhay. No? Kabahagi yun eh. Hindi ka lang na nagpapasalamat may dami ng taon. Nagpapasalamat ka na may Diyos na nagpahintulot na dumami ang taon mo. Yan. Papasalamat ka rin ng Panginoon sa dami ng taon na yun. Binigyan ka ng pagsulyap. Paano siya umaagapay sa pagsubok at paano siya nagpapadaloy ng pagpapala sa mga kapanahunan ng kasaganahan. No? So, yun po ay napakaganda. Now, growth is what impacts us. No? So kapag tayo po ay lumalago, yan ay pakinabang sa atin. And multiplication is what should impact others. So tayo, pag pinagpala ng Panginoong Diyos, ang isa sa mga layunin ay maging pagpapala din tayo sa iba. Yung paglago ng ating pagkatao, nakakatulong sa ating interaction at sa ating pag-iimpluwensya sa iba. Pag meron kang blessing that you share, di ba? Ikaw ay nakakaroon ng impact on others. So remember,
When we seek blessings, we seek things that will let us grow and multiply to impact others. This is true blessing. So, ganda, no? Ang intensyon ng Panginoon, pagpalain ka. So, yung pagpapala na yun is not only for you to enjoy, pero na ikaw ay may isa pang bagay na pakinabangan. You will be able to, multiply. Ibig sabihin, mas madami pa ang mapagpapala at magiging instrumento ka naman. At yun nga, ang tanong, are you blessed? No? Nakikita mo ba ang pagkilos ng Diyos, ang kamay ng Diyos sa pagpo-provide sa iyo? At kalakip niyan, nakikita mo ba na ito ay nagbubukas din ng Panginoon ng pagkakataon para mapadaloy mo yung biyaya sa buhay at kapakanan naman ng iba? Well, meron akong isang binasa at ang emphasis doon, the gift of recognizing blessings. Yung kaloob daw na matuto kang kumilala ng paano nagpapala ang Diyos. So God blesses us richly, but sometimes we need His help to recognize just how blessed we are. Totoo, no? Kasi ang tao short-sighted. Minsan ang nakikita lang natin yung mga bagay nga na may kapasidad lang tayong obserbahan at maabot ng ating isip at unawa. Pero may mga pagkakataon, no? Kahit nga yung challenging na situation yun, halimbawa, nakita natin sila Peter, sila Paul, sila John, mga Old Testament personalities as well, no? Ito yung mga tao na dumaan sa struggles of service, pero nakita nila yung pagpapala ng Diyos. Kaya sila nakapagpatuloy sa pagganap ng kalooban ng Diyos. So, hindi naman sila yung sobrang yaman. Actually, iba nga sila ay simple lang ang buhay, no? Payak na payak. Pero ang kanilahong nakita ay papaano sila dineliver ng Panginoon from a specific problem, no? A specific struggle. Paano sila in-empower in a difficult situation. Paano sila tinulungan to be able to finish yung task na ina-assign ng Panginoon. At marami pang mga karanasan. Pero ang mahalaga, how the Lord can actually, hindi ba parang convict you or make you aware sa mga ginagawa niya sa buhay mo. Bakit kailangan yun? Kasi minsan, hindi nga natin nakikita. May mga bagay tayong hinahanap. Hindi natin makita na gumagalaw pala ang Panginoon. Gaganda pala ng mga pinapadaloy sa atin at tinataglay natin. Na, ito daw yan. Pag binibless tayo ng Panginoon, blessings, whether spiritual, material, or relational, can profoundly affect us. So, paano daw ba yung positibong epekto pag tayo pinagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng spiritual na biyaya, material na biyaya, at sa ating ugnayan, yung biyaya ng ating pakikisalamuha sa tao? First, fostering gratitude. Natututo tayong ma-appreciate ito at magpasalamat. That's fostering gratitude. Pangalawa, it develops resilience, di ba? Pag ikaw hirap na tapos parang wala nang magandang nangyayari, halos isukuan mo na. Pag nakaranas ka ng biyaya ng Diyos, ito ay nagbibigay sa iyo ng panibagong saya, inspiration, at nakakatulong para patuloy ka pa, no, sa ginagawa mong kalooban ng Diyos bagamat mahirap. Also, as you're blessed, you discover a sense of purpose. Ano yung isa sa mga purposes na yun? Binibigyan ako ng Panginoon ng blessing na ito for a reason. Then na-identify mo, binigyan ako ng blessing na ito to channel the blessing. Maybe that's one. Para ma-encourage ako, para magtuloy-tuloy sa kalooban niya, to finish this project that He has assigned to me. That's two. Number 3, para ako ay tumibay. Kasi pinanghihina ako ng loob, pero sa biyayang ito alam ko, hindi nagpapabaya ang Diyos. That's another blessing. Ang daming pwedeng i-identify. So, it's not only fostering gratitude, yung blessing can also help in our resilience to provide us also with a sense of purpose, while also strengthening our relationships and promoting overall well-being. Di ba pagka ikaw ay napagpala, yung ugnayan mo sa Diyos tumataas. Pangalawa, pag ikaw ay naging daluyan ng pagpapala, yung ugnayan mo sa mga tao umaayos din. Ibig sabihin, natutulungan ding uminam. No? So, ikaw din, yung pangkalahatang takbo ng iyong buhay ay nakakaroon ng kagalakan. No? So, nakakatuwa. At yun nga ang concern ng Panginoon. So, the blessings can provide comfort and hope in difficult times.
Di ba na bibigyan ka ng parang assurance na, uy, ang Panginoon concerned. Binigay niya to. Yan. Comfort na ang Panginoon gusto niya na magamit ko to para sa ganito. Yan. Di ba? Nakikita natin yung connections At napapagbigyan ka ng pag-asa na hindi ka inabandona. No? Yung blessings ang proof that the Lord loves you. No? Yun, kasama yun At lalong-lalo na wala naman exempt sa times of difficulty. So, na-inspire tayo to live a more meaningful and fulfilling life. Galing, no? Pag binibless tayo ng Panginoon, ang dami palang mga bagay na kaakibat na nagiging epekto at dating sa ating mga buhay. Ang atin hong episode na ito, iduduktungan natin bukas. Pero bago yan, basahin ko muna sa inyo isang prayer. Do you pray for your family? No? Kasama yan, no? Ito kasi magandang prayer for the family. Prayer for blessings for your family. Ang sabi dito, Heavenly Father, I come before you today to pray for every member of my family. I pray you bless each and every one of them with their heart desires. If any of them is going through hard times, please deliver them and restore them with your blessings. Please let them remember you in times of need. It is through you that all good things come. I pray you bless them with good things in life. Please order their steps so they can be at the right place at the right time. Protect them from any evil plans of the enemy and all bad fortunes. I trust you to answer my prayers according to your will and timing. Through Jesus Christ. Amen. Galing, no? Napakahalaga that we pray also for blessings, not only for ourselves, but for other people. Inclusive doon yung ating families. At ito nga ay isa sa mga samples of how we can do that prayer. Kasi minsan iniisip natin, ano pa ba yung pagpe-pray? May nakausap na ba kayong ganun? Or nakapagtanong na ba kayo ng ganun? Ano pa ba yung pagpe-pray ko? Parang paulit-ulit, paikot-ikot lang yung... Pero sa kwentuhan, hindi natatapos yung mga napapagkwentuhan at yung mga concerns ng iba na nalalaman natin. Why not take time, not just simply to listen to those stories, but to pray, di ba? Minsan napapag-usapan, si ganito may depresya. Pag-pray ninyo, tulungan ng Panginoon na mag-mature siya doon. Si ganito, parang may trahedyang nangyari. Pag-pray ninyo that the Lord will assist the person. Pag-pray nyo rin sarili ninyo, no? Na maging kagamit-gamit kayo, na maging instrumento to encourage people who are at the moment medyo nasa lopside or downcast situation of their life experience. At marami pang iba. Pero yung blessing ng Panginoon ay napakaganda. Kung bakit ito binibigay, pinadadaloy sa atin, yun po ang tinutunto natin sa aralin na ito. Now, ang tanong, are you blessed? Ayan. So, it's time for us to evaluate. Ang definition daw mula sa Bible ng blessing, it is found in fruitfulness, growth, and multiplication. At yun po yung pinaka-idea ng abundance. So kung ang buhay mo, ginagawa ang kalooban ng Diyos at nagkakaroon ka ng mga bunga, kasama sa blessing yun Because your life can only bear fruit pag ito ay nurtured. No? Your life can only have yung fruitfulness pag ito ay talagang nagkaroon ng growth. At yung life will only bear fruit pag talagang yung Panginoong Diyos ay nag-assist sa iyong kalagayang pangbuhay. Because that's the logic, yung religious or spiritual logic from the Bible. No one can truly bear fruit. Yung fruit na good, yung fruit na sinasabi ng Panginoon, yan ay mabubunga lang kung ikaw ay nakapasakop at nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Now, kalakip niyan is multiplication. I mean, the Lord expands your territory. Not only that, He blesses you with impact and influence, di ba? And yun pa nga napakaganda nun. Hindi naman limited lang sa ganyan. The Lord can also bless you materially. And yung abundance is a totality of experience. No? So napakaganda. Pero bakit ba tayo binibless ni God? Yun nga yung tanong He is blessing us so that we can be a blessing to others. So when we seek blessings, we seek things that will let us grow and multiply to impact others. No? So yan daw ang totoong sabi nga natin dapat pagtingin sa blessing. Tayo ay pinadadaluyan ng Panginoong Diyos ng iba't ibang uri ng kanyang biyaya at pagpapala. Whether yan ay material, spiritual, relational, para tayo rin ay meron pong igagawad sa iba. No? So, napakaganda po. From a biblical definition, sabi nga natin yesterday, ibang-iba yung secular way of looking at things. Yung secular meaning, hindi yun yung
pananaw o hindi yun yung konteksto ng Bible. No? Yan yung marahil yung typical na pagtingin ng tao sa mundo. Pero yung Bible iba, yung kanyang construct ng blessing. No? It's an experience. It is a state of life wherein the Lord's favor is upon you. So yun po, napakahalagang makita. Now, isa sa mga bagay that we can siguro develop ay ito, no? The gift of recognizing the blessings. Bakit daw? Kasi minsan hindi natin natututunang makita bagay in the first place. Hindi alam ng marami kung ano yung kategorya ng blessings talaga. Kapag ka nababasa mo na yung salita ng Panginoon, then you get to identify, ito blessing pala to. O itong nangyaring ito, blessing pala. Itong karanasan na ito, blessing din pala. So, hindi po ito toxic optimism, iba yun. Kasi ngayon, ang daming nag-a-accuse sa pananampalataya na toxic optimism. Pangit na ngayon nangyari, sasabihin maganda pa. Hindi yung ganun. These are actual things na in the midst of all the difficulties, pinapakita that the hand of God is still there. And you can still identify, whether in small and big ways, na ang Panginoong Diyos ay talagang kumikilos at hindi kanya pinababayaan. His favor can still rest on you even in the midst of these things. Kaya, ayun nga, God blesses us richly, but sometimes we need His help to recognize just how blessed we are. So, kagaya na nabanggit natin kanina, binibless tayo ng Panginoon to be a blessing. So, ito daw ang naitutulong sa atin pag tayo ay binibless ng Panginoon, yung impact. Ang una, it fosters gratitude, no? Natutulungan tayong matutong magpasalamat pag tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Tayo po ay nagkakaroon ng pagtingin sa buhay na hindi tayo napapabayaan at hindi lang ho yun, no? Na yung pong pagka ikaw ay may tinanggap, nag-overwhelm yung iyong damdamin na, uy, naalala ako. Binigyan ako ng ganito. Hindi ba napakagandang bagay niyan? And that's what the Lord is doing. As He blesses you, He basically is helping you to foster gratitude. Another thing na ibinibigay pa rin ng Panginoong Diyos sa atin, even in, sabi nga natin, our normal life situations, pag binibless na po tayo, ay yung mga bagay na pwede siguro nating sabihin katulad ng resilience. Kasi dumadaan tayo minsan sa mga matitinding hamon ng buhay. At yun nga, kailangan natin ng tapang. Yan, binibigay ng Panginoon yung courage. Kailangan natin ng resilience, yung kapabilidad na sumulong despite of the challenges that come. So yung empowerment na yun comes from God, no? So yun, pag binibless ka niya, na-empower ka di ba? Pangalawa, when you're blessed by God, you see your sense of purpose. Yan, di ba? Pag pinagpala ng Panginoon yung ginagawa mo, yan, gusto mo ituloy. Ito pala ang ginugusto ng Panginoon na maging contribution ko sa iba, yung dapat kong tugunan. Mga ganun bang bagay. Mahalaga pala buhay ko, kaya pala hindi ako kinakalimutan ng Diyos. Kasama yan that sense of purpose, no? While also strengthening our relationships. When we are blessed and we become channels of blessings, nagkakaroon ho ito ng magandang impact. Una, you are thankful to God because He's blessing you. So, ikaw ngayon ay nagkakaroon ng isang mas magandang ugnayan sa Kanya. Yung pangalawa ay nagiging channel ka ng blessing. So, yung relationship mo sa kapwa-tao, nagiging mainam din. No? So, yun, napakahalaga niyan. No? So, kalakip niyan, and He also helps us in promoting our overall well-being. So, they can provide comfort, yung blessings, and hope in difficult times, and also inspire us to live a more meaningful and fulfilling life. Galing, no? Ang pag-aabot ng Panginoon ng blessing sa atin, ganun pala yung ripple effect ng daming mga bagay na naitutugon o naigagawad, nakalakip na sa takbo ng ating mga buhay. So I do hope na yan din po ay inyong nakikita sa inyong life experience, no? Paano ang Panginoon ay nagagawad at bakit siya nagagawad ng pagpapala sa ating mga buhay. Now, in relation to that, ay gusto pa rin po nating makita na ano ba yung mga baganda nating tuntunin about blessings, no? Ito naman yung part 2 natin kasi yesterday yung binigay natin kanina is parang review, no? Ngayon titingnan naman natin pagka tayo po ay nag-iisip, bakit kaya hindi lubusan ng pagpapala ng Panginoon sa akin? Kasi pag tinitingnan naman natin yung sabi nga natin pangako niya ang dami. At may mga tao sa Biblia nagpapatotoo, may ilan kakilala nagpapatotoo tungkol sa biyaya ng Diyos. Now, ito, napakahalaga. May mga times, hindi dahil sa hindi nakalaan sa iyo ang mga pangako ng Diyos.
Pangalawa, hindi dahil sa hindi ka mahal at favored ng Panginoon. Baka may hadlang, kaya hindi mo daw nakukuha yung biyayang gustong ilaan ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. So ang sabi, most of God's blessings are designed as cause and effect, in that they are the byproducts of our relationship with Him. No? So, ang mga biyaya na ating tinatanggap mula sa Panginoong Diyos ay resulta daw. At ito ay nagiging resulta ng ating mainam at maayos na pakikipag-ugnayan sa Kanya. So, yun, napakaganda. So, things that strain the relationship sa ating Panginoon, like sin, affects either the blessings themselves or our appreciation for or enjoyment of them. Ayan, napakaganda nito, no? Maganda basahin yung Deuteronomy 7:11-14 at doon po ninyo mapapansin yung pong mga realities nito. Number 1, pagsira po ang ating ugnayan sa Diyos dahil pumagit na ang kasalanan, hindi natin ngayon ma-enjoy yung kabuuan ng blessing, because the blessing is not only what He gives, it's also the relationship you have with Him. Kasi nga yung blessing is the favor of God. Hindi lang naman yung what God gives, no? So, napakahalaga niyan. So, pwedeng yung biyaya hindi mapasayo, o hindi lubusang maigawad sa'yo, o kaya hindi ka matutong magpasalamat, no? Bakit? May sira eh. Pag hindi ayos yung puso ng tao, hindi okay ang kanyang kaisipan, yung pagpapasalamat, di rin niya magawa eh. And then, hindi rin siya mag-enjoy, no? Bakit? Kasi may nasisira, samantalang may magandang binigay, yung negativity ng iyong pagtingin at ng iyong damdamin, doon nakatuon sa sirang bagay, at yung binigay na maganda, hindi mo tuloy ma-enjoy. So, yun yung complete package, no? May-enjoy mo yung relasyon sa nagbigay, may-enjoy mo yung ibinigay, at yun nga, ay ma-appreciate mo yung sitwasyon, yung pinaka-konteksto at condition ng pagkakatanggap at pagkakagawad sa iyo ng biyaya. No? So, napakaganda. Now, meron tinatawag na guide to blessings. Ito naman po, comes from Deuteronomy 12:1-2. Dalawa ito. First, fully obey the Lord your God. No? Simply stated, we are to listen attentively, constantly, persistently, and also unceasingly to the voice of the Lord our God. Someone may say that this is easier said than done, since the world is filled with a variety of voices and languages. Now, this may be true, but a child of God knows that the Lord's voice from other voices, because Jesus said, di ba, my sheep listen to my voice, and I know them, and they follow me. So, yung guide to blessing is, number 1, fully knowing God. No? So, napakaganda nun. Pangalawa, kasi yun muna, bago natin talunin itong pangalawa. Kasi it's not only enjoying what was given, it's also enjoying the source. No? Yun nga yung sabi natin. Yung second, carefully keep all of God's commandments. Bakit mahalaga yun? By adhering to God's commandments, no, we are carrying out the requirements of God's Word. And with that, di ba yung blessing, una, pag sinunod mo instructions ng Panginoon, aayos buhay mo. Yung pangalawa, at nakita ng Panginoon obedient ka, syempre mag-a-assure siya ng blessing as a reward to you. That's what you call a double portion of a blessing. Pagka ang Panginoon ay naggawad ng kanyang mga utos at sinunod mo, malaking tulong sa takbo ng buhay. At pag nakita kanyang obedient, syempre gagawa rin kanya ng biyaya. At yun po ay pakinabang mo pa rin. So, ang ganda ng intention ng Panginoon. Meron ako nakuha from the internet. No? Ginamitan lang niya ng parang acronym ba? Yung word na blessings. Well, ito po. No? B, begin your day. L, with love in your heart. E, expecting blessings. S, and sharing God's goodness. Another S, shine like the sun, S-O-N. I, inspire someone. N, never forget. G, that God is with you all the time. And so S, sow seeds of kindness in the heart of others. Blessings. No? So, ang ganda. At yun nga, ay hopefully makatulong po sa ating mga pagtingin, no, sa pagkilos ng Panginoon. Kaya wakasan po natin yung pong atin hong usapin tungkol sa blessings by using yun pong quote coming from William Penn. Ang sabi po niya, the secret of happiness is to count your blessings while others are adding up their troubles. No? Alam mo, tayong mga tao nga, nauso na nga eh.
binabrand na Marites at Marisol. Bakit? Madalas tinitingnan yung meron yung iba at nakukompare yung sarili, hindi na tuloy natin ma-enjoy yung atin. So, in effect, nangyayari, walang tayo ng enjoyment. Ang pinakamaganda daw na gawin natin, ang sikreto daw para ka maging masaya, bilangin mo yung biyayang nasa iyo. Ito pa, wag mo nang usyosohin yung mga pamamaraan ng iba, lalo na kung ang kanilang ginagawa ay yung bilangin naman ang kanilang mga problema at bilangin ang kanilang mga, kung tawagin natin, yung mga struggle sa buhay. So, the secret of happiness is to count your blessings while others are adding up their troubles. So, yan po ang ating ninais na maging starting point para po sa ating first discussion for the first weekend ng month ng July. Biyaya ng Panginoon. Nandito na po tayo sa 7th month of the year 2025. So I do hope, mga kapatid, naaalala ninyo yung atin hong laging sinasabi sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, 11:00 ng umaga sa darating na Sabado.